Hi guys, good morning. So it's July 1st. Grabe, ang bilis ng panahon. So market update tayo ulit kung kamusta ba nangyari sa market ngayon. So just so you know guys, I am a metal trader. So ang tina-trade ko po ay specifically gold. That is why lagi tayong nakaabang sa mga kaganapan sa gold ngayon. And syempre sa US dollar kasi yun yung ating quote currency. So yan, kung mapapansin nyo, napakakalat ng aking table ngayon. Dahil nag-aaral ako ngayon ng CMT. So yan, CMT level 1. So inaaral natin to, medyo makapal-kapal yan guys. And meron tayong mga reviewer, ito nagre-review tayo. So sa akin kasi mas madali ako makapag-aral kapag sinusulat ko siya, pag nire-write ko siya, tapos ine-exam ko. So gumawa ako dito ng mock test, ayan o. Meron tayong CMT level 1 mock test dito. So, ginagawa ko is, nagre-review ako using the exam, yung mock test dito, and then nire-write ko siya. Kasi tamad ako magbasa ng ganito, kadaming libro guys. And then, for our trade this Asian session, ngayon, ayan, we have a running profit of $960. Ayan, nasa $960 yung ating floating profit natin ngayon. Magkano ba ang 960 sa peso? It's 59,000 pesos for our profit this Asian session. So, ito yung setup na yun, guys. Ayan. Ito yung setup na yan. This one. So, kung mapapansin nyo, gumagawa yung market. Series of lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, and it's creating another lower low. So, obviously, here, meron tayo ditong downward trend above the pivot level ng higher time frame. That is why, dyan tayo nag-entry ng sell natin. Ayan. Dahil bumabagsak na siya. And kung mapapansin nyo, nire-respect itong MA200 dito sa ating 1-hour time frame. So, kapag nakakita kayo guys ng ganitong mahabang wick, from the time na naging uptrend yung market, ayan, di ba umakyat siya? Nung umakyat yung market, and then suddenly, nagkaroon siya ng mahabang wick na ganito. Ayan, may mahabang wick na ganyan. This one. Kapag yung wick is mahaba, this is already an indication na nanghihina na yung mga buyers. So, meron tendency na babagsak na siya. And then, kung mapapansin nyo, yung next candle is already bearish na. So, yun, kaya nang tuloy-tuloy na rin siya ng pagbagsak dyan. Kaya yung naging entry na rin natin dyan is nag-sell tayo, diba? And kung dito naman tayo magbe-base sa ating cellphone, sa mobile, kasi by the way guys, mobile trader kasi ako. Gusto ko sa mobile ako nag-a-analyze. And kung mapapansin nyo, umakyat yung market, and then nagkaroon ng mahabang wick dito, nireject siya sa ating resistance. Kasi this is our resistance. We have Bollinger Band. Ito, I consider this as resistance 1, resistance 2. Itong line na to, resistance 1, R1. Itong line na to, resistance 2, R2. So, ngayon, nung umakyat yung market dito sa resistance 1, and then umakyat sa resistance 2, na nagkaroon na ng rejection, may mahabang wick, this is already an indication na babagsak na siya. Plus, our hour confluence dito sa ating stochastic, yan, mapapansin nyo may stochastic tayo, di ba? Dito, nagkaroon siya dito ng intersection dito sa level ng ating overbought zone, which is this level ng 80 to 100. Itong level na to, this is overbought zone. Kapag nandyan na sa area na yan, may tendency siya babagsak na siya, lalo na kapag nagkaroon ng intersection. Itong intersection na to, yan, this is KND percentage. Ito yan, guys. Nung nireject niya yan, nagka-intersect dito, both confirmation yan, guys. Itong candlestick na to is already a confirmation. Itong intersection na to is already a confirmation. After this confirmation na magbabagsak na siya, bumagsak na nga siya, guys. That is why, yun yung naging entry natin, kaya tayo nakapag-sell dito. So, bakit coach, ba't tayo dyan nag-sell? Bakit dito na tayo nag-sell sa gitna? Hindi tayo nag-sell dito. Kasi guys, we always have to remember na bago tayo mag-entry, kailangan lagi may confirmation yan ng candlestick. So, yes, confirmation nga ito, itong mahabang wick na to, and itong ating intersection na to, but it's important na makita natin na yung market will also break at itong ating middle band. So, itong middle band na to is an assurance for me na possible nang bumagsak tuloy-tuloy yung market. And kung mapapansin nyo, dyan tayo nag-entry dito sa middle band. Ayan. That is why na-capture natin yung profit dito. And right now, we have a total of 323 pips na profit dito. This is floating profit. Ngayon, kung mapapansin nyo, bumagsak na siya dito sa ating support. Ang support natin is this one, itong line na to. This is my S1 and this is my S2. Support 1, support 2. So, itong support 1, support 2, yan yung indication natin na kapag nag-bounce na yung market dito, potentially, baka umakyat na yung market. So, ngayon, kung mapapansin nyo, pag bounce nung market or nung bearish candlestick dito sa ating support 2, nagkaroon na ng mga indecisive candlesticks. Ayan o, nagkaroon na ng mga indecisive candlesticks dito. Which is, we have dojis. Or rather, spinning top na to kasi medyo makapal pa yung body eh.
So, ngayon, itong spinning top, this is already an indication of indecisive market. So, ngayon, medyo nagkakaroon na ng power yung mga buyers dyan. Nag-step in na yung mga buyers. Kaya nakakita tayo dito ng spinning top. So, after this, mapapansin nyo, kapag nagkaroon na ng ganito, potentially, pwede nang umakyat ulit yung market at pupunta ulit dito sa ating resistance yan. Kasi yung market right now is nagko-consolidate siya. Ibig sabihin, ranging siya. So, ngayon, mapapansin nyo, bumagsak na siya. And nandito na siya sa oversold area. Itong oversold area natin is itong 20 to 0. Kapag ang market is nasa 20 to 0, oversold po siya at may potential na umakyat po yan. So ngayon, kapag itong KND percentage natin, kung mapapansin nyo, may dot line na yellow na yan and then blue na solid line, kapag yan nag-intersect din katulad nito, yan, nag-intersect din siya katulad nito, aakyat na po yan. So ngayon, ang pwede mo naging maging position dito is actually buy. However, hindi po kasi ako nagtitrade ng counter trend kasi ang pinaka-macro trend natin is bearish. So lagi ang hinahanap na natin is selling opportunity. So kahit na may opportunity to buy dito na intersect dito, merong mga spinning top dito, may rejection sa support, kahit na may mga buying opportunity dito, hindi po natin yan papasukin kasi po hindi po yan pasok sa macro trend natin. So dapat pag umakyat lang po yan dito, doon lang po ulit tayo mag-sell. So, since may possibility na umakyat na to, and mapapansin nyo, nasa oversold area na to, and then, may possibility din na mag-intersect to, titignan natin sa 4-hour time frame kung magtutuloy-tuloy pa yung bagsak nito. So, sa 4-hour time frame, nandito na rin siya sa ating support area. Ayan, nandito na rin siya sa ating S2. So, potentially, possibly, yung market would correct. So, possible siya umakyat because of this spinning top candlestick. So, ngayon gagawin natin is ipa-partial close na natin tong ating profit. Gagawin natin is i-close na natin yung 2 lots, 0.2 lots. Ayan. So, kinlose na natin siya para at least na-secure na natin yung ating 0.2 lots ng $626. And ayan, may profit na tayo ng $652 today. So, ngayon, iiwan lang na natin yung 0.1 lot dito, which is nasa $320. And then, i-move natin yung ating SL to positive. Para at least secured na siya. If ever man umakyat yan, okay lang. Di ba? So, that's for our technical analysis. So, next naman, isisilipin natin yung fundamentals which is yung news kung kamusta ba yung nangyayari ngayon sa ating global market. So, ngayong July 1, actually, same pa rin naman ng news to from yesterday. And sabi nga nito, gold recorded largest quarterly drop since 2013 in Q2 2020. Sobrang lakas ng drop ni gold ngayon. So, ngayon, since Wednesday ngayon, and tomorrow daw ay magkakaroon ng NFP dahil na-adjust yung NFP. Supposedly, every first Friday ang NFP. However, since merong holiday sa US sa Friday, ang mangyari is i-move yung NFP on Thursday. So, ngayon, silipin natin sa Forex Factory kung anong forecast tomorrow. So, tomorrow is meron tayong NFP, and which is ito, non-farm employment, non-farm payroll. And ang forecast dito is possible na bumagsak daw yung non-farm payroll. So, from 172 last month, possible daw bumagsak ng 114,000. Yung unemployment rate would still be the same as well as the average hourly earnings. So, sa NFP lang talaga may major na forecast. So, if they have a forecast na possible bumagsak ang NFP, this is against US dollar. This is not favorable for US dollar. And therefore, possible na magkaroon ng short-term drop kay US dollar. And because of this, aakyat naman si gold ng onte. So, potentially, ang pwede natin i-expect tomorrow is magkakaroon ng possible correction or retracement. Which is, I think, okay lang naman. Kasi dito sa daily time frame, natin, papansin nyo, nag-drop na naman yung presyo dito sa ating pivot level. And possible, tomorrow, mangyari yan, bumagsak siya dyan, and then aakyat siya ulit dito sa ating resistance, sa dynamic resistance natin. And then, tsaka siya magtutuloy-tuloy at bumagsak. So, baka yung NFP yung humila dito paakyat. Yun kung talagang potentially babagsak ang NFP. So yun lang guys, that's for our market outlook today and I hope meron kayo nakuha or meron kayo natutunan somehow. If you have questions, comment down lang kayo, tuturo ko sa inyo or meron akong magagawang video siguro tomorrow kung nakita ko interesting yung mga questions nyo. And if you want to learn trading, I have a school in Marikina, Legendary Trading Academy. Just search sa Google nyo yung website natin, www.legendarytradingacademy.com.
So again, I'm Lady, your finance coach.